Hello fam, welcome back to another vlog. So 11:30 na ng gabi ngayon and ready na tayong pumunta ng airport dahil mamayang 2:55 ay flight na natin papuntang China. So yes fam, for this travel series, bibisitahin natin ang China pero dalawang bagong cities naman ang i-visit natin. Number 1 ang Chengdu and number 2 ang Chongqing. So first stop natin ay Chengdu. Ang flight natin is via Air China. Direct flight na yun mula dito sa Manila fam. Yun yung nabanggit ko sa previous vlog natin no, na before yata parang wala pang mga direct flights to Chengdu pero ngayon meron ng direct flight ang Air China. So yun, nakapag-book ako ng ticket from ng direct flight Manila to Chengdu, tapos from Chengdu magbo-bullet train na lang tayo to Chongqing, tapos babalik tayo ng Chengdu and then pabalik na ng Manila. So ang total trip natin ay 9 days fam. So first half ay Chengdu, second half ay Chongqing. So excited ako fam na puntahan itong mga destinations na ito kasi bago talaga ito sa atin no, and excited din akong ma-share sa inyo yung buong experience natin. So tara, punta na muna tayo ng airport. Ihatid tayo ni Papang and ni brother-in-law. Nandiyan na sila sa baba. So dalawa yung dala kong maleta fam. Yung isa yung malaki kong Samsonite. Tapos yung isang maliit na pang hand carry is this one. Ito yung maliit na Samsonite natin na nabili natin sa Japan, di ba? Ayan. Gamit-gamit pa rin natin siya ngayon fam. Matibay talaga siya. Subok na ang quality. Ano? So tara, punta na muna tayo ng airport. NAIA Terminal 3 tayo and Air China ang airline natin. Dito tayo sa loob ng airport fam. Konti lang yung tao sa counter ng Cebu Pacific oh. Ayan. 12:01 na. O, sakto. Alas 12 na ng gabi. And ito na ang situation ng NAIA Terminal 3. So, magbayad na muna tayo ng ating travel tax. Nakabayad na ako ng travel tax fam. So, 1,620 yung binayad natin. Mabilis lang din yung pila dito. O, at least nakasave tayo kahit papano doon sa online fees, diba? So, yun din ang may sasuggest ko sa inyo. Dito na kayo magbayad ng travel tax sa airport tapos cash para walang extra charges. Pero hinihiling natin na ma-abolish na yung travel tax, no? Parang malapit na yata yan. May balita yan, 'di ba? Na inaprubahan na yung pag-alis ng travel tax. So hopefully maaprubahan na talaga 'yun at ma-implement na, no. Anyway, about the pre-flight requirements, no, ang in-accomplish ko lang fam is number 1 yung ating e-travel. Kailangan pa rin 'yun. So kailangan niyo siyang i-accomplish online. I suggest bago kayo pumunta ng airport, mag-fill out na kayo ng e-travel niyo tapos i-save niyo na yung QR code, no. So ngayon, try naman natin yung bagong camera natin, fam. Nagpalit ako ng camera kasi for this trip gusto kong i-try itong bagong camera natin na Osmo Action 6. I decided na bumili nitong bagong camera na to fam kasi maganda yung feature niya na square feature. Ibig sabihin, one shooting na lang ako tapos dalawang files na yung kaya kong i-export, landscape and portrait. So, beneficial siya para sa akin, no? Kasi isang shooting na lang ako for our YouTube videos and yung ating mga portrait videos na ina-upload for TikTok and Reels, no? So, try naman natin itong camera na ito. Sana maganda yung kalalabasan niya. So, quick story time fam, no? Nung nagbubook ako nitong flight na noong January, naghanap talaga ako sa mga iba't ibang airlines kung ano yung pwede nating kunin na flight for Chengdu. And nakita ko nga tong Air China na direct flight sila. Yung ibang airlines kasi may layover pa sa iba't ibang parts ng China. But this one, direct flight. And then nagre-range ng 15,000 to 18,000 pesos yung economy round trip fare niya. Tapos nung time na nagbubook ako noong January, nakita ko fam na may offer ng business class doon sa website. And yung difference lang ng economy and business class ay nasa 5,000 to 6,000 pesos. Kaya naisip ko, sige na nga, try naman natin na i-avail yung business class ng Air China para ma-experience natin siya and ma-share ko rin yung experience sa inyo. So ngayon, try na nating mag-check-in kasi pag ganitong business class, separate din yung linya niyan fam sa mga check-in counters, diba? So let's go, check-in na muna tayo. Okay fam, so ito na yung check-in counters ng Air China. So dito tayo sa business gold na line.
Ito na yung bagahe natin, 15.9. So ito fam, i-scan natin to para makapag-fill out din tayo ng arrival card ng China. So meron naman dito, i-scan lang. Okay, got our boarding pass fam. So may complimentary lounge access pala tayo sa PAGS dito sa NAIA Terminal 3. Maybe because yun nga, business class yung nabook nating flight. Kasi itong PAGS dito sa NAIA Terminal 3, hindi na rin sila na-accept nung credit cards, no? Dati meron eh. So lumapit na ako dito fam sa mga staff dito. And apparently, meron din palang separate na immigration ang business class doon daw sa may OFW. Okay, so dito pala ang immigration ng business class. So ayan, airline crew, APEC, diplomat, and business class. Ayan siya. Kalabas na tayo fam, ang bilis lang ng immigration dito. So dito tayo lumabas oh. Ito pala yung mga nakikita kong entrance and exits dito. So ang magiging labas mo is ito ng Tapa King, Kenny Rogers. So dito na pala banda, ano. Tapos mabilis lang din yung immigration dito. Well, doon naman sa normal, mabilis lang din, konti lang din yung tao. Maybe because madaling araw na, so konti na lang yung lumilipad ngayon dito, no. So wala namang tinanong sa akin sa immigration. Pinakita ko lang yung passport ko, boarding pass, and then we're good. Tinataka na agad yung ating passport, no? So ngayon, akyat na muna tayo sa lounge. Sulitin natin yung PAGS lounge kasi meron tayong free lounge access, di ba? 12:40 pa lang ng umaga ngayon, 2:20 pa yung boarding time natin. So ito lang din pala yung gate natin. So tama lang, malapit lang din tayo sa lounge. Ayan, let's go. Akyat na muna tayo sa lounge. Ayan, dito tayo sa PAGS Premium Lounge. Ito na yung domestic area, fam, oh. Ang ganda na rin. Okay, let's go. So, umupo muna ako saglit fam at nag-fill out na ako ng e-arrival card ng China. So, ilagay natin yung website nila dito sa screen. So, yung mga basic lang yung mga fill outan. Yung usual na flight details, visa number, kailan ang dating mo, tapos anong purpose of travel, yung mga ganun. Tapos, mag-a-attach kayo ng picture ng passport. And then, once ma-fill outan nyo, may QR code din lalabas. Tapos, ito na yung gagamitin natin doon upon arrival sa Chengdu. So, ngayon, kain na muna tayo. Ito fam, as usual yung mga drinks. Uy, mag-pineapple juice tayo. Okay. Tapos congee. Yung masarap nilang congee. Okay, try natin yan. Prawn bisque soup. Tapos nacho, salad, chicken biryani. May rice din sila. Tapos pasta, carbonara. And then yung mga dim sum nila. Siomai, siopaw. And then drinks, alcoholic drinks. And then coffee, and tea and beer. Okay, biscuits, cookies, chocolate muffins, halo-halo. May leche flan din sila. Ayan, fruits and pastries. Okay fam, kain na muna tayo. So usual lang yung kinuha ko, congee. Tapos meron tayong siomai and pineapple juice. Okay, nakababa na ako fam and ready to board na tayo. Grabe ang aga nila magpa-board, no? 2:20 ang nakalagay na boarding time. 2:15 pa lang ngayon, tapos na sila magpa-board. Yun yung airplane natin. Let's go. Goodbye Manila. So according sa ating flight itinerary, 4 na oras daw yung biyahe natin. Wala dito sa Manila, papuntang Chengdu. Pero usually pag ganyan, maaga dumarating, di ba? Siguro mga 3 hours and 30 minutes lang. So ito pala yung upuan ng business class. Okay, so nakaupo na tayo fam. 8 upuan lang pala ang business class ng Air China. And supposedly, doon dapat ako nakaupo sa kabila. Ayan, sa tabi ni Kuya. Pero pinaupo na ako ng FA dito. Kasi wala naman daw nakaupo dito and wala rin daw katabi. So, para daw neighbor free tayo. Di ba? Ang galing. Ang bait ng FA. So ayan, maluwag naman ang upuan fam. And sobrang komportable. Ano? Ayan o. Tapos, nagbigay ng orange juice. Pinapili ako kung champagne juice. Ayan. Tapos, binigyan tayo ng slippers. So, pwede na tayong magpalit ng slippers. Diba? Nice. Tapos, ito, pwede itong patungan ng paa, diba? Ayan. And then, binigyan din tayo ng malaking unan. Pwede na tayo matulog. And then, meron tayong blanket. Ayan. So may baon din akong headphones, no. Lagi ko na talagang dinadala to fam. Every time na may flight tayo. Kasi noise cancelling siya. At least hindi tayo nabibingi sa eroplano, di ba? Ayan, kaya hindi ko na talaga kinakalimutan to.
This is Sony XM5. Ayan, kung gusto nyo rin itry ito, ilalagay ko yung link sa baba. By the way, fam, nagbook na rin pala ako ng eSIM sa Klook, no? Kasi based on my experience, fam, kapag nagbook ka ng eSIM sa Klook, makaka-access ka ng mga Instagram, Facebook doon sa China. So, nagbook na lang ulit ako ngayon, 1,400 plus for 10 days. Unlimited na yun. So, around 140 pesos per day. Okay na rin. Madali lang mag-book ng eSIM sa Klook. Punta lang kayo sa Klook app, select nyo lang yung SIM, tapos mainland China. And then, select lang kayo na data. So, ang usual na select ko dyan is unlimited. Tapos, yung number of days. Tapos yun, nababayaran nyo na. Activate nyo na dito pa lang sa Pinas para paglapag nyo doon sa China, ay gagana na siya. So, nagtanong na sila kung anong breakfast. Ang option ay pork tocino and Portuguese omelette. So, pinili ko yung pang Pinoy, pork tocino. Tapos, sinabi nila, after take-off daw, isa-serve yung breakfast mga 3:30. Kung tulog daw ba ako, magpapagising daw ba ako? Sabi ko, yeah, okay lang. Tas yun lang. Kinafam wala tayong katabi. Yan pa yung kabila. So, na-share ko na rin naman sa inyo lahat ng mga pre-flight requirements na ginawa natin. So, mamaya, dire-diretso na lang tayo paglapag ng Chengdu. Umaga na tayo darating, fam. Mga 6:30 AM to 7 AM. Same lang naman ang time ng Chengdu sa Manila. So, walang time difference. Alam niyo, fam, nakatulog na ako pag take off pa lang. Pero ngayon, nag-serve na sila ng breakfast. Kain na muna tayo. So, here's our breakfast. Tocino. Tapos, meron tayong dinner roll, fruits, and then cornflakes with milk, butter, salt and pepper, and then honey and strawberry. Tapos, may coffee. Ang sarap ng fried rice nila. Yung tocino, okay naman. Alright, dito tayo, fam, sa China. Welcome to Chengdu, Tianfu International Airport. So, sobrang on time nung flight natin. 6:30 na ang umaga ngayon. So, 3 hours and 30 minutes na yung biyahe natin. Ang ganda rin nung airport nila, fam, oh. And ang laki, oh. Alam nyo, nakatulog ako sa plane. Kanina after pa lang natin kumain, di ba? Nung niligpit na yung food, nagkumot na ako. Ayun, di ko na alam nangyari. Nakatulog na ako. Tapos nagising ako parang 30 minutes before landing. So mga 2 oras din yung tulog natin, ano? Pero wala kasi akong tulog, fam, eh. Kagabi hindi na rin ako natulog, eh. Kasi 11 o'clock tayo umalis, di ba? Usually yung 11 o'clock, yan pa lang yung tulog ko sa bahay. Anyway, sobrang comfortable ng flight natin with Air China. And naisip ko, parang sulit yung 6,000 pesos na inad natin para makapag-business class. Although wala rin palang in-flight entertainment yung nasakyan natin, no? Pero okay lang. Kasi saglit lang din naman yung biyahe. Tapos matutulog ka lang din. So for the additional 6,000 pesos, sulit ang ating business class experience with Air China. Ang ganda rin ng ating eSIM sa Klook. Paglapag pa lang ng plane, inon ko lang yung data ko. Tapos ayun na, may internet na agad tayo. Nakapag-chat na agad ako sa fam na nakalapag na ako dito sa Chengdu. So okay din talaga yung eSIM from Klook. Explore the world from Tianfu. Yan, travel in Sichuan. Dito na ako sa baggage claim area. Lusot na rin ako sa immigration. Mabilis lang din yung immigration, fam. Pero may tinanong sa akin, ilang days daw ako magsastay dito sa China. And ilan daw yung companion ko na magta-travel. So sabi ko, isa lang ako. Tapos magsastay ako dito for 9 days. I'm going home on April 29. Tapos yun na, tinatakan na yung passport ko. And we're good. Ready na tayong pick upin yung luggage natin. So hinihintay ko na lang dito yung ating bagahe. Ito na pala yung luggage natin. Nakatag pala siya as priority. Ayan. Okay, labas na tayo. Ayan na ang Panda. Hello, Chengdu.
So paglabas ng arrivals area, nandito na ang currency exchange, tapos China Telecom and Bank of China. So ito siya, Bank of China. Meron na rin silang ATM, so pwede nang mag-withdraw dito. So dito naman sa China, medyo heavy na sila pagdating sa paggamit ng online payments, no? Alipay, WeChat Pay. Pero ako, for me, parang mas panatag kasi yung loob ko na may dala tayong kaunting cash man lang. So plano ko mag-withdraw dito ng kaunti lang. Pero mostly naman ang payments natin dito ay online na. Para lang ba panatag yung loob ko na may hawak akong cash kahit papano. Okay, withdraw tayo. Sinelect ko lang yung English. 1,000. Please take your cash. Kapal. Nakapag-withdraw na ako, fam, dito sa Bank of China. Ito na yung pera natin. Yun nga lang ang kapal. Puro tag 10 yuan yung na-withdraw nating pera. So, 1,000 yuan yung withdraw ko. Ang conversion niya sa Google ay 8784.13. Pero ang na-charge sa aking GCash ay 8831.16. So, nasa 47.03 lang ang naging charge natin dito sa Bank of China. So, nasa 50 kilometers pa pala ang layo ng Chengdu City Center mula dito sa airport. Hala, ang lamig sa labas. Spring pa ngayon dito, fam, sa China, no? Na-distract ako sa lamig, sorry. And tingnan natin ang temp ngayon. 13 degrees, ayan. Pero chinek ko naman yung temp ng buong trip natin. Nasa 18 degrees to 25 degrees. So, medyo pleasant pa rin yung weather, no? Ngayon, umaga pa kasi kaya siguro 13 degrees pa. So, ngayon, since 7:20 na and bukas naman na yung metro, try natin mag-metro papunta sa city center. Let's go. Sundan lang natin yung mga signage dito sa airport. Ayan, may pa-metro, pakaliwa naman yung bus, group bus. Ride-hailing nandun din sa kaliwa. So, dito tayo. Ayun, pa-metro. Gauge natin, fam. Pareho siyang Samsonite. Tapos, napakadali lang hilain kahit na dalawa siya. Tapos, isang kamay lang yung gamit nyo. So, ito na ang bilihan ng ticket ng metro dito sa Chengdu. So, tara, tingnan natin. Let's figure it out kung paano tayo makakabili. So, ngayon, napindot ko na yung English. Search natin yung station na malapit sa atin. Yung Dongmen Bridge. Ayan. Nasa line 2 siya. 11 CNY yung pamasahe. So, pwede magbayad ng cash, stored value, Alipay, WeChat, bank card. Cash tayo. Di ba, mura lang pamasahe, fam. 11 CNY lang. Kaya na yung ating ticket. Tapos, may change pa tayo. Ayan. Ayun. Wow, yung metro nila dito, fam, parang airport. May sariling security na machine. Ayan. Ito na, ang bongga naman ang metro nila dito. Pwede rin palang gumamit ng Visa and Mastercard, oh. Ayan na. Galing, no? High-tech. Ngayon, baba na tayo. Ayan, so dalawang train yung pwedeng sakyan dito, fam. Line 18 and Line 19. Dito tayo sa Line 18 kasi doon tayo sa South Railway Station bababa. Tapos ito yung oras ng Line 18 and Line 19. Meron namang train information dito. Ayan, so yung next train is in 4 minutes, yung Line 18. Dito tayo sa Line 18. So aside sa Metro, fam, may iba pang options, ha. Pwede kayong mag-taxi or pwedeng mag-Didi. Yung Didi app is parang Grab app sa atin. I-download nyo na yan sa atin pa lang. Tapos, pwede nyo siyang gamitin dito sa China. Kung paano nag-work yung Grab app sa atin, ganun din yung Didi app dito. Tapos, pwede rin mag-airport bus. Search nyo na lang kung saan malapit yung hotel nyo, fam. Pero itong Line 18 kasi, ito yung express papuntang Chengdu City Center. Tapos, from there, lipat na lang kayo ng line or pwedeng doon na kayo sumakay ng Didi para mas mura kesa kung manggagaling dito ng airport. Medyo malayo-layo pa kasi, diba? So, sinerch ko sa A-Map, ang biyahe mula dito sa Tianfu International Airport hanggang South Railway Station ay 47 minutes. Tapos from there, pwede na tayong lumipat ng train or pwede na tayong mag-Didi. Kasi itong South Railway Station, city center na siya doon sa Chengdu. So kung mag-Didi tayo from there, mas mura na kesa kung dito pa manggagaling sa airport. Pero tingnan natin kung mag-Didi ba tayo or magta-transfer na lang tayo ng line. Kasi pwede rin tayo mag-transfer ng line. Ayan na, arriving na yung train natin. Line 18 na. Okay, so relax na tayo. 47 minutes to. Ayan na siya.
Dito na tayo from sa South Railway Station. Ngayon, ang option natin ay magta-transfer tayo to Line 1, tapos transfer to Line 2. Pero mabilis na lang, parang 6 minutes na lang. Also, pwede na rin pala mag-DD dito. Mula dito sa South Railway Station, mapunta sa hotel. Alam niyo kung magkano? 15 CNY na lang. So, mura na lang, di ba? So, yun ang pwede nyong gawin. Kung marami kayong mga bagahe, or kung may kasama kayong mga senior, mga kids, mag-metro na lang kayo hanggang South Railway Station, tapos magdidi na kayo pa hotel. Pero kung gusto niyo ng adventure, pwede rin naman mag-transfer ng metro ulit papunta sa hotel nyo mismo. So yun yung gagawin natin. Transfer tayo ng Line 1 tapos Line 2. Grabe, ganito karami yung pa Line 1. Ayan o. Kasi yung Line 1 yata yung main metro line dito. Dito tayo from two-way Jianyan. Tapos bababa tayo ng Tianfu Square. Ito na yung isa sa mga main stations dito. Tapos lipat tayo ng Line 2 from there. Malapit na to. Ilang minutes na lang. 乘客您好，欢迎乘坐成都地铁1号线。孩子开心，家长放心，关注睡眠。中华民族的传统美德，请主动把座位让给需要帮助。 We're here na sa Tianfu Square Station. One last transfer na lang tayo from sa Line 2. Tapos 2 stations away na lang. Ang ganda rin nung train system ng Chengdu, no? Yan, no? May harang din. Subway, mabilis din. So, yan, ganda din. Ang ganda nung gamit ko na map. A-map. So, sobrang accurate niya. Para siyang Google Maps din. Ito na, Tianfu Square. Tapos, ang baba natin ay Dongmen Bridge. 2 stations away na lang. Nakakaalis lang ng tren. Tayo natin yung next. Grabe, ang ganda, no? Ang ganda ng train system ng Chengdu. In 1 minute, parating na yung next train. O, diba? Ang galing. Passengers transferring to line 3, please get ready to get off the train. Alright, dito tayo from sa Dongmen Bridge Station. Katabi lang siya ng Chunxi Road Station. Yan yung isa sa mga shopping spots sa pupuntahan natin dito. Anyway, labas na muna tayo. Ang oras ngayon ay 9:05 na. Diba, inabot tayo ng 1.5 hours. Pero okay lang kasi nakatipid tayo sa pamasahe. 11 CNY lang yung pamasahe natin. Mamaya check natin sa Didi kung magkano yung aabutin pag from airport. Yan, no, pwede yata yung mga visa dito eh. Try natin one of these days, no? Ayan na. Ito, may escalator naman paakyat. Yay! Finally, nakalabas na tayo ng station, fam. Ayan na ang Dongmen Bridge Station. And dito sa labas, ang dami ng mga nagtitinda, oh. And dito rin ay kita na natin yung hotel natin mula dito. Ayan na siya ang hotel natin, Holiday Inn. Medyo makulimlim ngayon, no? And malamig. Ang temp ngayon ay 14 degrees. Ang lamig. Anyway, lakad na tayo papunta sa hotel. Dito yata tayo tatawid sa kabila. So tara, tawid muna tayo. Tingnan natin kung ano yung binibenta nila dito. Yung parang tinapay na pinrito. Ayan, oh. Para siyang pancake. Lakad muna tayo. Sana talaga okay yung camera natin, no? Kasi first time ko siyang gamitin. Although na-try ko naman na siya sa bahay, nag-test export na kami, okay naman. Pero feeling ko kasi kapag mahina yung lighting, katulad ng mga nasa loob ng train station, parang ang pangit nung register niya sa camera. But we'll see, no, kung ano magiging output. Let me know din, fam, kung anong magiging comment nyo sa quality ng ating videos since tinry nga natin tong Osmo Action 6. Tawid na tayo dito. Ang ganda ng Chengdu, oh. Nadaanan ko itong ilog nila, fam. Ang linis, oh. Ang ganda. Lapit na tayo sa hotel, fam. First impression sa Chengdu, ang ganda, malinis, maraming greens sa paligid. Yan, ang linis ng mga daanan. Tapos ang lamig. Grabe yung 14 degrees dito. Ang lamig sa kamay. Para may idea rin kayo, fam, mag-share tayo ng map dito sa screen. Ayan, ito yung buong China. And bilugan natin kung nasaan tayo ngayon, ang Chengdu. Located sa Sichuan province ng China. Ayan, tingnan nyo yung nilalakaran natin. Ang dami mga puno, mga greens. Ang dami ding mga bicycle dito na electronic na din. Yun yung hotel natin. So dito sa hotel natin, meron namang exit from Dongmen Bridge Station. Exit C. Kaso hindi ako nag-exit dyan kasi hagdanan siya. May 7-Eleven, which is nice, diba? Mamaya bill tayo dyan. May Luckin Coffee din sa baba natin. Wow! Ito yung exit C ng Dongmen Station, oh. May escalator din pala dito. Sabi kasi yung nakausap kong staff kanina sa A daw. Anyway,
Alam na natin ngayon. Ayan. Pwede pala tayo mag-exit dito sa C. Ngayon, check-in na muna tayo. Come on. Ayan o, may Luckin Coffee sa baba. Mali yata ako nang napasok na building. Wala kasing signage sa baba, pero Oriental Plaza na ito, di ba? Tapos, yung taas ng building, may signage na Holiday Inn. So, sinerch ko sa Google, nasa 29th floor daw yung front desk ng Holiday Inn. Kaso, nasa 29th floor na ako. Parang office naman yung mga nandito. Teka, baba ulit tayo. Ang ganda ng view mula dito. Oh. Wala pa naman yung elevator. Yan ang view natin mula dito. Makulimlim, no? Nakakatawa naman, fam. Dito ako pumasok sa Oriental Plaza. Andito pala sa kabila yung Holiday Inn. Kaya pala nagtataka ako, bakit yung mga kasabay ko, parang galing office na nag-lunch out, gano'n ang eksena. Andito pala ang Holiday Inn, hindi ko napansin. Sorry, puyat lang. Ayan na siya, oh, Holiday Inn. So, ito palang entrance niya. Dito ako pumasok. So, dito na tayo. Ito, tama na to. Nakakatawa. Yay, we're here. Hello. Check-in. Ito na ang totoo. Hindi na to office. Is it okay to check in early? Yeah. So I will be check the. We have clean rooms for you. Okay. This is our the reservation list and 25 times check out and no breakfast and we need to sign here please. And this is your room card and this is Wi-Fi the access code and the elevator is over there. Thank you. Enjoy staying here. Alright, totoo na to. Ka-check-in na tayo, fam. So, we were allowed to check-in early. Ano oras pa lang? 9:40. Eh, di ba ang standard check-in time? 2 p.m., 3 p.m. So, pina-check-in na nila tayo. Ganda ng hallway nila, oh. Hello! So, we're finally here, fam, sa ating hotel dito sa Chengdu. What an adventure, no? Ayan, 9:45 pa lang ng umaga. And naka-check-in na tayo. Thank you naman kay Holiday Inn. Pina-check-in na tayo, no? Hindi kasi ako nag-book ng a day early. Usually, ang ginagawa ko kasi, fam, kapag madaling araw ang dating, nagbo-book na ako ng a day early para hindi ko na kailangan makipag-usap sa front desk to ask kung pwede mag-early check-in. Pero ngayon kasi naisip ko, umaga na ako darating. Like, nung tinansya ko yung oras, mga 9 or 10 a.m. na ako darating. Kaya I thought, dito na lang ako magtatanong kung pwede mag-early check-in. Pero ayun, buti naman, inalaw naman nila tayo mag-early check-in without extra cost, no? And alam nyo, fam, nung nagsisearch ako ng mga hotels dito sa Chengdu, medyo mura talaga yung mga hotels dito. Even yung transportation and pagkain, mura talaga dito. Kasi alam nyo, itong hotel na to, nabook ko lang for 4,000 pesos per night. Holiday Inn na to, fam, diba? Sa ibang countries, mas mataas pa sa 4,000 yung rates ng mga Holiday Inn. Pero dito sa Chengdu, nakuha natin siya ng 4,000 pesos per night. So, bigyan ko kayo ng room tour. Okay, here's our room tour. So, ito yung ating door and then cabinet. Yan, may bathrobes tayo, plancha, kabayo, safety deposit box, hotel sleepers. Wow, may pa-eco bag pa tayo ng Holiday Inn dito. Okay, tapos hangers. May papayong din doon. Ayan. And we have a mini bar dito. May provided naman silang water. Tapos, ito yung mga baso, mugs, coffee and tea. And then, andito ang ating mini ref. Yung mini ref, may nakalagay na rin ng mga drinks. Pero usually, pag ganito, may bayad to, diba? Then, ito naman ang ating toilet. Wala nga lang siyang bidet, but okay lang. Malinis. And nakahiwalay ang ating shower area. Malinis din. And ayan ang lavatory natin. Diba? May salamin pa doon. Tapos, ang gala ng shower area kasi kita mo yung kwarto. Ayan. Pero, may blinds naman sa labas na bababa naman siya kung may kasama kayo. Hi! Tapos, ito na yung room. Maganda yung size ng room, no? Saktong-sakto lang. So, meron tayong 2 beds dito. Ayan ang mga side tables. Ayan ang chair. Okay, meron pa tayong mini working area dito. Ayan, latag na natin yung laptop natin dyan. Ayusin na ang files at para ma-edit na. Tapos TV, ayan ang luggage rack natin. Parang ito for connecting room to, no? So, ayan na siya. So, that's it for the room tour, fam. Again, ang name ng ating hotel ay Holiday Inn Chengdu Oriental Plaza by IHG. And then, ang room natin ay standard room, 2 double beds, high floor, tapos city view. So, again, for 4,000 pesos per night. Tignan nyo, fam, kung gaano nakaganda yung hotel na makukuha nyo dito sa Chengdu. Nung nag-search nga ako, fam, ang dami nagsasabi na mura daw talaga yung mga
mga gastusin dito sa Chengdu. No? So, kita nyo naman yung hotel pa lang. Ganyan nakaganda. Tapos, 4,000 pesos per night. By the way, pwede nyong mabook ito sa Klook or sa Agoda ha. And nandyan yung mga promo codes ko. Pwede nyong gamitin yan para makakuha kayo ng extra discounts. Halika, buklatin na natin yung mga gamit natin. Total na videohan ko naman na para sa ating room tour. So, ito fam, itong camera na to is the DJI Pocket 3 na natin, no? So far, parang mas gusto ko pa rin talaga yung quality ng Pocket 3, no? Kasi ito kapag medyo mababa yung lighting, ewan ko, parang nako-compare ko lang siya. But anyway, let's trust the process. Kasi nga dito sa camera na to fam, isang shooting na lang yung landscape and portrait natin. Kaya malaking bagay talaga siya. Pero syempre, gagamitin pa rin natin yung Pocket 3 natin, no? I-alternate natin siya. Pero pag ang kailangan ko is yung clips na both landscape and portrait, ito yung plano natin gamitin. Hopefully, maganda yung maging delivery ng Action 6 natin. Anyway, halika na, ilatan na natin yung maleta. By the way, magsistay pala tayo dito fam sa Chengdu for 4 nights, no? Tapos, saka tayo lilipat ng Chongqing. And alam nyo, ang Didi pala from airport papunta dito sa Holiday Inn Chengdu kapag standard ay 120 CNY. So, that's about 1,000 pesos. Parang reasonable pa rin, fam, no? Sa ganyan kalayong biyahe, kung sa ibang country yan, aabot yan ng 2,000 to 3,000 pesos. Pero dito sa Chengdu, from airport, 1,000 pesos lang. So siguro kung group kayo or dalawa kayo, tig 500 pesos kayo. Kung tatlo kayo, tag 300 pesos kayo. Pwede na rin kayo mag-taxi para less hassle na kayo, hindi na kayo magte-tren, maglilipat-lipat pa. Pero kung mag-isa lang kayo and gusto nyo talagang magtipid and mag-budget sa transportation, pwede nyo gawin yung ginawa ko na mag-tren talaga. Kasi 11 CNY lang. I-compare mo si 11 sa 120. Yung 11, wala pang 100 pesos ang pamasahe natin simula airport papunta dito. Hindi rin naman mahirap mag-tren kasi madadali lang yung mga transfers, malalapit lang. Hindi kagaya ng mga ibang countries na may mga malalayong transfers. Dito, from airport papunta dito, malapit lang yung mga transfers kaya madali lang din, no? So, yun. Kanya-kanyang choice naman yan. Nasa sa inyo, fam. At least, nabigay ko yung options sa inyo. Nika na, maglatag na tayo ng gamit. Ayan o, dito mo lang siya i-open. Kaya konti lang yung masasakop niyang space. Okay, so ngayon, baba na muna tayo sa 7-Eleven fam. Bili tayo ng snack para may makain tayo mamaya paggising ko. Kasi plano ko, hindi na ako magla-lunch. Magdi-dinner na lang tayo mamaya, no? So for lunch natin mamaya or late lunch, tinapay na lang and saging. Kasi plano ko rin magpahinga dahil 2 oras pa lang yung tulog natin. So tara, baba muna tayo ng 7-Eleven. Bili tayo ng snacks. Ayan o, ang ganda ng hallway ng Holiday Inn, no? Tapos ang bango pa. Ito na ang kanilang 7-Eleven. Ay, ang bango. Amoy hotpot, fam. Alam niyo yung hotpot sa Taiwan. Ayan o. Wow. Tapos may sausage, noodles with drumstick chicken. Galing nga, ang dami lang tinda dito. Tapos ayan pa mga ba't ibang uri ng meat. Panda. Yan, tapos ito yung mga drinks nila. Ayan ang mga snacks. Saan kaya yung mga fruits nila? Gusto ko din ng probiotics. May Starbucks din sila dito. Oh. Pero naka-Chinese. Meron din sila nung coffee from Korea, fam. Yan. Tapos ito mga coffee pa to. Wow. Ito strawberry, oh. Strawberry and mulberry. Shake. Sarap naman. Ito, may Yakult sila. 6 CNY. Sige, bilhin natin to. Ito pa yung mga ibang snacks. Mga biscuits. Oreo, Ovaltine, meron din. Naka-Chinese characters lang, pero yun din yun, no? Yan, may mga onigiri din sila. Uy, parang ang sarap itry nung toast, to. Sandwich. Yung katulad nung sa Bangkok na binibili natin. Yan, mga egg sandwich. Tapos may mga desserts din. Ito pa ang mga pastries. Wow, may VLT. Ating favorite na VLT. Yay! Saya. Tapos mga noodles. Ito, mga essentials. Cute naman eh, ito mga stuffed toys nila. Si Shin-chan. Ito lang binili ko. 2 lang. Yung hotpot lang, tapos Yakult. Kasi may inumin pa tayo sa taas. May baon din akong Gatorade naka-tumbler. Kasi nga, di ba, kailangan mag-hydrate tayo sa flight. Anyway, akyat na tayo. Ang bait nung nagtitinda sa 7-Eleven. Sinagaan niya akong i-assist na kumuha ng hotpot. Tapos tinanong niya kung taga saan ako. Nung nalaman niyang Philippines, parang umaliwalas yung face niya na
na, oh, welcome, ganun. So, nakakatuwa. Baho ng labi nung Holiday Inn, fam. Time check, 10:20. So, sana mga 11:30 makatulog tayo para gising tayo ng mga 5 p.m., no? Tapos, dinner tayo. Ngayon, ayusin na natin yung mga files para habang tayo ay nagpapahinga nag-upload na yung files natin sa Drive. So, ito pala yung binili ko, fam. Ayan, oh. Hot pot siya. Meron na to sa atin, di ba, sa 7-Eleven. Total of 38 CNY kasama yung Yakult. So, plano kong higupin yung sabaw nito para mainitan yung tiyan natin. Tapos, mamaya na lang natin kainin yung laman niya. So, yung laman na binili ko, may tofu, may chicken, parang may isa pang beef balls. Sarap. Init sa sikmura. So, yun lang, fam. Ayusin ko na lang muna itong files. Mag-freshen up tapos matutulog na. Balikan ko kayo mamaya.